Ang pagkakaroon nga ng tato, tila nagiging patok na rin pati sa mga artista. Hindi na nga mabilang ang mga celebrity na nagpaukit ng mga permanenteng marka sa kanilang mga katawan. With all the things that are happening right now, may festivities, pinapakita rin natin yung mga lumang mga kultura natin sa pagkatato at we are reliving it. Na nakikita natin na accepted na ang pagkatato sa Pilipinas. Accepted na yung idea na meron kang nakasulat yan that it symbolizes something. Maganda na ang pagtingin ng mga Pilipino pagdating sa pagkatato. Walang dudang ang pagkakaroon ng tato ay nagiging paraan kung saan maaari nating ipahayag ang ating sarili. Kaya naman tinuturing ito ng karamihan na isang sagradong sining na nararapat lamang na galangin. Pero para sa iba, isa itong libangan. Wala raw sino man ang pwedeng bumangga kay Mang Boy, 64 na taong gulang. Sarami ba naman kasi ng mga nakakatakot na imahe na nakamarka sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, tiyak, magdadalawang isip kang siya'y kantiin. Mapapaisip ka rin sa istorya sa likod ng mga pangalan na nakaukit sa kanyang mga balat. Ngunit kung siya ay tatanungin, wala naman palang malalim na pinaghuhugutan ang kanyang mga tato. Kasi yung nasa loob kami, kahit sa lugar parte ng katawan mo, lalo na yung parteng masakit, doon mo talaga itutusok para mawala yung iniisip mo sa labas. Nakulong siya noon sa kasong pagpatay at dahil nga raw wala nang mapagkakaabalahan sa loob ng bilangguan, ang kani-kanilang mga balat ang kanilang pinagdidiskitahan. So kasi hindi naman katulad ng art na isang ano lang yun, sa kanila isang karayom lang, dalawang karayom. Kasi sa amin, ang ginagawa namin sa loob, sa dalaw, papalusot kami ng mga 24 pirasong karayom. Talagang walang mga design. Kung kulay itim lang ang tato, itim lang kasi ngayon na lang nauso yung mga tato eh. Sunny Vergara, Mayoris din. Yung mga iba, yung nakasama ko rin sa loob, yung mga mayor, pare-pareho kami mga nanunungkulan sa loob. Siyempre, meron akong pangalan sa kanila, meron silang pangalan sa akin. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang marka ng gang na kanyang kinabibilangan. Komando. Yung mga magkakaaway na tribo, doon nila nalalaman kung katribo ka o hindi. Diba, Tinggian nga, saka yung mga Igorot, yung magkaaway daw yun. Kaya di-describe nila yung tattoo nung kabila. So kung binana natin yon at miyembro ka ng isang tinatawag na gang, edi self-identification nyo rin ng gang yun. Kaya nasa loob ka ng preso o nasa labas. Hindi naman niya raw kasi aakalain na siya ay makakalaya pa. Kaya naman wala na siyang pakundangan at kung ano-ano na lang ang pinaglalagay niya sa kanyang katawan. Nandiyan na yan, hindi na kasi pag binura mo to, magkekeloid lang ti. Kaya si Mang Boy may maipapayo sa mga nais magpalagay ng tato sa kanilang katawan. Ang masasabi ko lang sa kanila, walang may tuturo talaga sa kanila yung mga ganyan. Mas maganda yung lumalakad kang malinis ka kasi pag marami kang tato sa katawan, hindi mo malaman kung may titira sa'yo, hindi mo malaman kung may galit sa'yo yung tao. So, yabang itong tao na itong dami lang tattoo. Kung dati-rati ay iilan lang ang may kakayanang magpalagay ng mga permanenteng marka sa kanilang katawan dahil na rin sa may kamahalan nito. Ngayon, tila abot kamay na lamang ito kahit nino. Sa isang kanto rito sa Tondo, Manila, naabutan naming nagse-set up ng upuan si Ryan. Magsisimula na kasi ang kanyang tattoo session. Hindi na raw niya kailangan ng tattoo shop. Ang kanyang pagtatato, walang pinipiling lugar. Always on the go. Wala na raw pattern siyang ginagamit. Tanging ballpen lamang ang kanyang pang-stencil o inisyal na pagguhit. Ako bumanat niyan. Sige, banatan mo na. Ayan na. Okay na. Nagsimula lang daw sa simpleng trip nilang magbabarkada ang pagtato. Hanggang sa hindi nagtagal, kinahiligan na niya ito at ginawang pangkabuhayan. Yung nagtatato ako, isa sa libre. Tapos sa inuman, natawag ako. Hanggang sa naging 100, 150, 300. Ngayon, nag-ano na, mga 1,000 na gano'n, 1,500. Pero karamihan sa akin presyo ko, 500. Ang tintang kanyang ginagamit, yung mga pang-ballpen na nabibili lamang sa mga bookstore.
Ang kanyang kliyente noong araw na yon, tila sanay na sa mga galawan ni Ryan. Walang bakas ng anumang sakit ang kanyang muka. Ang kanyang pinatato, 3 stars and a sun. At ang inspirasyon niya raw dito ay walang iba kung hindi ang pumanaw na master rapper na si Francis M. At pagkatapos lamang ng ilang minuto, tapos na ni Ryan ang kanyang obra. Okay, gumanda. Kasi kulang naman kasi, kaya pinagdagdagan ko na sa kanya. Petroleum jelly para iwas infection, gano'n na lang. Kasi para sa alikabok, siyempre, hindi natin maiwasan lumabas ng bahay, gano'n. Siyempre, baka mairita yung tattoo niya. Pagkakataon, pwede uli. Di na rin daw kasi mabilang ang kanyang mga nadut-dutan ng tinta sa balat. Ngunit kung meron man daw siyang pinagmamalaki, hindi ang kanyang mga gawa, kung hindi ang makina niyang ginagamit pang marka. Paano ba naman kasi siya lamang ang nag-assemble nito? Tinatawag ko na dynamo machine. Ito ay makina ng Betamax para mas heavy duty siya. Tapos, nakuha kong konting tornilyo para i-grip man lang sa aking tips na tinatawag. Ang tips ko naman ay ordinaryong ballpen na inukit ko. Itong pindutan parang sa ilaw lang, ganon. Create your own eh. Kanya-kanya naman tayong talento about dun sa pag-assemble. Hindi naman raw natatakot ang mga nagpapagawa ng tato sa kanya dahil sa kanyang do-it-yourself na makina. Bagkus, binabalik-balikan pa nga raw siya. Alam naman bago ko tatuan, sinasabi ko, assemble yung pantato ko. Bumabalik pa nga sila sa akin, tapos nangungulit. Minsan ayoko na talaga, minsan sila talaga nangungulit. Wala naman bumabalik na nagkasakit. Binabalikan pa nga ako para magpa-session ulit para sa akin. Kaya naman para sa presidente ng PhilTAG o Philippine Tattoo Artist Guild na si Ricky Santa Ana, isang mabigat na responsibilidad ang kaakibat ng pagpapalagay ng permanenteng marka sa mga katawan ng kanyang mga kliyente. Kaya naman nararapat lamang na seryosohin ang sining na ito ng sino mang nais matawag na tattoo artist. O kasi pag pinalagay mo sa katawan mo to, nagre-reflect to panghabang buhay. Dadali mo to, kaya pag nalagyan ka ng tattoo na mali, so ganun din magiging negative din yung dating sa'yo. Hanggang sa ma-depress ka, minsan nakaka-depress pa yung mga tattoo kasi. At habang wala pang batas na sumasakalaw at nagre-regula ng mga tattoo artist sa bansa, payo niya sa mga kapwa artist, maging seryoso sa kanilang sining. Pag nagpapatattoo ka sa mga backyard artists, hindi nila alam kung ano yung dapat nilang ilagay sa'yo. Ang alam lang nila, yung para i-promote nila yung pagtatattoo nila. Masasabi ko sa kanila, magsilabas sila, umattend sila ng seminars, mag-join sila sa mga club. Marami naman kasing club ngayon bukod sa PhilTAG para matutunan nilang proteksyonan yung sarili nila, pati na rin yung kliyente nila. Ayon kay Dr. Jean Marquez, isang dermatologist, maging doble ang pag-iingat sa pagpapalagay ng permanenteng marka sa ating katawan. Dahil kung hindi tayo mag-iingat, baka ang sanay inaasam nating magdadagdag kulay sa ating katawan ay mauwi pa sa perwisyo at maging bangungot ang kalabasan. There should be a proper place and a proper sterilization na ginagawa bago magpatattoo. No? Pag hindi tama or madumi environment, hindi sterile ang ginagamit na mga needles, hindi disposable, tapos hindi ino-autoclave kasi for it to be properly autoclave o patayin yung mga mikrobyo. Hindi rin niya inirerekomenda ang pagpapatattoo lang sa kung saang tabi-tabi. Mas maganda na pumunta sila sa lehitimo talagang FDA-approved na ginagamit na pang-tattoo and ink, no? And at the same time, yung mga registered or licensed na mga tattoo parlors, no? Kasi ini-inspect yan bago sila bigyan ng license. Sa bawat tintang ating ibinuburda sa ating katawan, tila isang kasaysayang ating itinatahi sa ating pagkatao. Kaya naman nararapat lang na tratuhin ang pagtatato bilang isang sining na dapat alagaan at pagyamanin. Nakakatuwang malaman na buhay pa rin ang sining ng pagtatato sa ating mga Pilipino. Mula doon sa katutubong pagbabatok na ginagawa ni Wangod hanggang sa modernong pagtatato. Bahagi na nga ito ng kultura nating mga Pilipino dahil sabi nga ng mga katutubong Kalinga, ito ang isang kayamanan na maiuuwi mo hanggang sa kamatayan. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Mav Gonzalez, kasama sa iisang Brigada.